Inabot ng bash itong si Darius Garland after imintes yung dalawang free throws kontra sa Rockets. Kung kailan patalo yung Cavaliers, dun pa talaga nag-trending. Parang ang laking issue din na na-imintes ni Garland yung dalawang sunod na free throws. Dinaga di umano sa dibdib. Pero si Garland kasi ngayong season, 90% shooter mula sa free throw area. Unnecessary contact kasi yung nangyari dito kay Tari Eason nang pumatak siya sa landing spot ni Garland nung dying seconds na. Kaya tumawag noon ng foul. Yung mga announcer akala maipapasok agad ni Garland yung tatlong free throws kasi 90% shooter Parang Steph Curry yung percentage. Nagkaroon pa doon ng 19-0 run yung Cavaliers kaya nasayang yung run na yon. Ang Rockets naman ang ikalawang team sa West na tumalo sa Cleveland. Kung kailan pa sa worst game ni Jalen Green ngayong January na nasa 10 points at 5 assists. Si Sengun naman nasa 18 points at 11 rebounds. Si Van Fleet 26 points at 5 assists na meron pang 7 out of 12 sa 3-point area. Nakalusot naman ang Minnesota kontra sa Dallas. Baka magalit na naman si Anthony Edwards. Sinagip na nga siya ni DJ. Nakalusot naman ang Minnesota kontra sa Dallas na baka magalit pa si Anthony Edwards na sinagip na nga siya ni Jaden McDaniels. Sa free throws din ang naging panalo doon ng Minnesota. 27 points, 8 rebounds, 6 out of 8 pa sa 3-point area si McDaniels. Si Anthony Edwards naman 21 points at 7 assists. Kahit naman talo ang Dallas, meron pa rin pinapanalo si Kyrie dahil sa buzzer beater 3 niya. Dahil plus 3.5 yung Dallas sa game na yon para sa mga sportbook. Kaya marami pa rin masaya kahit talo yung Dallas. 36 points, 4 rebounds, 9 assists si Kyrie, 30 points naman si PJ Washington. Wala si Klay dahil sa injury, si Luka hindi pa bumabalik, si Derek Lively mawawala pa ng 4 na linggo dahil sa injury din sa paa. Mula nung masuspend si Najee Marshall, 3-10 record ang Dallas. Either magkakaroon pa ang mga player nila or key player nila ng injury. Kasama si Luka, Kyrie, si Klay, ngayon dumagdag si Lively. Pumatak sa number 9 ang Dallas sa standing, kadikit nila yung Suns. Dahil lamang sa series ang Suns kontra sa Dallas, nasa kanila ang 1 game advantage kapag tumabla. Pwedeng bumagsak ang Dallas sa number 10. At kung mamalas-malasin pa at malechon de leche, pwede silang abutan ng Golden State bago bumalik si Luka. Parehas kasi ng traction yung Golden State at Mavericks. Ang Dallas nga lang, yung mga key players nila nagkaroon ng injury kaya may rason. Si Luka, base sa report ni Sham, hindi pa makakabalik ngayong January. Expected bago pumasok yung All-Star break, dun talaga makakalaro si Luka. Kaya may chance pang bumagsak ng outside number 10 yung Dallas kung sakali. Ito ang magiging worst season ni Luka sa kanyang karir. Unang beses na hindi siya aabot ng 60 games at posibleng 50 games. Ito rin ang unang beses na hindi siya kasama sa kahit anong awards dahil nga sa bagong rule. Meron kasing in-between season si Luka. Kada kaagaling niya sa isang best season. Ang susunod na taon doon hindi maganda. Either laglag sa playoffs agad or hindi makapag-playoffs. Tumaiming pa na yung in-between season ni Luka tumapat sa possible last year ni Kyrie sa Dallas dahil nga meron na siyang player option pagdating ng off-season. Sa report naman, i-retain pa rin ng Dallas si Kyrie. Ang tanong doon kung i-retain ba nila si Klay Thompson dahil na din sa merong malaking kontrata din si Klay na pwedeng tumapat or sumabit sa kontrata na posibleng ibigay kay Kyrie. Si PJ Washington, eligible na rin sa contract extension. Mahirap din siyang pakawalan para sa Dallas. Ganon din si Daniel Gafford. Hindi nila ma-afford kung andun pa si Klay Thompson. Kaya bad timing yung in-between season ni Luka na ngayon pa siya nagkakaroon ng injury at natatalo pa yung Dallas.